12:30 ng tanghali. Papuntang airport ng mag-asawang si Joseph at Diana. Susunduin kasi nilang nakababatang kapatid ni Diana na si Aika. Galing itong probinsya. Bago mag-asawa pa lang ang dalawa. Kaya naman binalak na nilang kunin ang nag-iisang kapatid para ito'y pag-aralin. Wala pa rin naman silang balak magkaanak. Kaya naman kaagad na pumayag si Joseph nang banggitin ito sa kanya ng asawa. Ngayon pala makikita ng kanyang mister ang kanyang hipag. 1:30 PM na nang lumapag ang eroplano. At agad naman nakita ni Diane ang nakababatang kapatid. At pinakilala to kay Joseph. Para naman nagulat ang lalaki na makita ang hipag. Dahil sa iba ang alindog nito. Kahit na 17 years old pa lang. Mas maganda kumpara sa kanyang asawa. Dumiretso muna sila ng mall para naman mapasyal nila si Aika kahit papano. At bakas naman sa mukha ng dalaga ang saya. Dahil ngayon pa lang daw siya nakapasok ng mall. At pagkatapos nilang kumain, pinag-shopping naman nila ang dalaga. Saka umuwi ng bahay. Pinakita na mag-asawa ang kwarto ni Aika. Laking tuwa naman ito dahil may sarili na siyang kwarto. Laking pasasalamat ng dalaga sa mag-asawa. Huwag mong isipin yan. Magkapatid tayo. Kaya huwag ka mahihiya sa akin pag may kailangan ka. Nagsabi ka lang ha? Wika ni Diana. Oo, Aika. Pamilya mo na kami. Kaya lahat ng kailangan mo, sabihin mo lang. Sambit naman ni Joseph. O siya, maiwan ka na namin muna dito. Magdi-dinner lang kami ng mga kabatch ko nung high school. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko na isasama si Joseph para may kasama ka rito. Wika naman ni Diana na nagmamadaling umalis. Malilit na kasi ito sa kanilang call time. Tuwagin mo lang ako sa labas ay kapag may kailangan ka ha? Nasa sala lang ako. Ani Joseph. Okay po. Salamat po. Mahinang sambit ng hipag. Na-excite naman ang dalaga sa mga pinamili na mag-asawa. Kaya naman isinukat niya agad ang mga ito. Ang hindi niya alam, hindi pala naisara ng maigi ang pinto. Habang si Joseph naman, nanonood ng basketball. Nang makaramdam siya ng uhaw kaya naman pumunta siya ng kusina. Ngunit bago pa niya matuntun yun, madadaanan ang kwarto ni Aika. At sa hindi sinasadyang pagkakataon, napasilip siya sa loob ng kwarto. Ang ganda ng mga nakita niya. Hindi naman ito napansin ni Aika. At dahil doon, biglang nakaramdam ng kakaiba si Joseph. Iba talagang alindog ng kanyang hipag. Kaya naman nung pag-uwi ni Diana, doon niya ibinuhos ang lahat. Ilang linggo din ang lumipas. Naging magaan ang loob ni Aika kay Joseph. Hindi na ito naiilang sa bayaw. At ganoon din ang lalaki sa kanya. Pero hindi pa rin niya maitatanggi sa kanyang sarili ang paghanga sa hipag. Gabi na nang mabalitaan nila na may parating na bagyo. Malakas daw ito. Kaya naman agad naghanda ang tatlo. At nang mag-alas 10 na ng gabi, lumakas na ang kulog at hangin. Halos tangayin na ang bubong ng kanilang bahay dahil sa sobrang lakas. Kaya naman natakot si Aika at pumunta sa kwarto ng mag-asawa. Ate, pwede ba dito muna akong matulog? Natatakot kasi ako sa kwarto eh. Nahihiyang wika nito.
Sure baby, dito ka na matulog sa tabi ko. Ani Dayan sa kapatid. Na pumayag rin naman si Joseph. Pero sa isip-isip niya, sana makatabi niya ang hipag. Pero mukhang malabong mangyari yun. Halos 2 araw tumagal ang bagyo. At nang makaalis na to sa bansa, agad na nag-file ng vacation leave si Joseph para matapos makumpuni mga nasira sa bahay. Habang si Dayan naman, pumasok ng trabaho. 2 lang sila ng kanyang hipag at sinamantala niya rin na walang pasok ito upang makatulong. Baha pa rin ang paaralan, kaya nag-declare ang school administration na walang pasok sa high school. Malaking tulong si Aika sa kanila dahil sanay ito sa trabaho. Dahil laking probinsya to. Nang umagang yon, inutusan niya maglipit ng mga kalat ng kahoy si Aika sa kanilang likurang bahagi ng bahay. Habang siya naman, inaayos niya ang bubong ng kusina na nahulugan pa ng sanga ng kahoy. Nang biglang makarinig siya ng isang sigaw na nasasaktan. Si Aika. Kaya dali-dali siyang bumaba sa bubong at pumunta sa likod ng bahay. Nakita niya si Aika na nakaupo sa lupa. Hinahawakan nito ang binti. Mukha itong nadulas. Basa pa kasi ang lupa dulot ng baha. Okay ka lang, Aika? Ewan ko, kuya. Parang masakit ang binti ko eh. Huwag kang kumilos at titingnan ko. Saan banda? Dito. Sagot niya habang inihimas ang binti. Okay, umawa ka sa akin ha. At lagyan natin ng ointment. Hiniling niya to patayo. At napahawak siya sa bewang ng lalaki para masuporta ang katawan. Inalalayan siya na to hanggang sa loob ng bahay at pinahiga sa sofa. Humiga ka lang dyan ha. Kukunin ko lang ang ointment. Dali-dali itong pumunta sa loob ng silid at kinuha ang ointment sa cabinet. Sinubukan kong lagyan ng ointment ang paligid ng kanyang binti habang napapasigaw naman sa sakit si hipag. At di kalaunan, medyo nawawala na ang sakit. Pero may iba nang nararamdaman si Aika. Medyo nakakaramdam siya ng init. At napapansin naman to ni Joseph. Halos mabaliw ang lalaki sa oras na yun. Dahil mas lalong nadagdagan ang paghanga ni Joseph sa hipag. Mas maganda talaga to sa kanyang asawa. Halos pinagpapawisan si Joseph sa excitement dahil sa kalagayan nila ngayon. Hanggang sa patuloy paglakbay ng kamay nito na nagugustuhan naman ang kanyang hipag. Hanggang sa nagpaubaya na si Aika sa ginagawa nito. Ngunit biglang natauhan ng dalaga. Wala pa kasi itong karanasan sa mga ganong klaseng bagay. Relax ka lang. Akong bahala sa'yo. Sambit ni Joseph. Hanggang sa nakuha na nga ni Joseph ang dapat ibigay sa hipag. At ilang sandali lang, naabot na nilang rurok ng tagumpay. Ilang araw ang lumipas. Naging normal pa din naman ang pakikitungo ng dalawa sa isa't isa. Habang medyo nakonsensya naman si Joseph dahil sa kanyang nagawa. Kaya naman siya na mismang umiiwas sa hipag. At napansin naman to ng dalaga.
Hindi niya alam ang mararamdaman niya. Kung maiinis ba siya o mas pabor ang ginagawang pag-iwas sa kanya ni Joseph. Pero hindi naman maitatanggi kay Aika na gusto niyang maulit ang mga pangyayari. Pero buo ng loob ng kanyang bayaw na labanan ang nararamdaman. Mahal niya ang kanyang asawa. At sa mga nangyari sa kanila ng kanyang hipag, ibabaon niya na lang to sa limot.